Mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu, kaya't lihim nilang sinulsulan ang isang lalaki na nagsasabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral, ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian, ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan, sa utos mong mapang-akit ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili ako'y maging masunurin, sa batas mo ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Lunes na naman po, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Narinig niyo na po ba ang salitang hungry? As in H-A-N-G-R-Y. Hungry. Ito po ay combination po ng dalawang salita. Hungry at angry. Kaya hungry kasi mainit na ang ulo,
dahil gutom. Mga kapatid, sa totoo lang po, nakakainit naman po talaga ng ulo ang gutom. Sapagkat it exposes us from a deeper kind of hunger. Siguro nga mga kapatid, ang gutom ay hindi lamang gutom ng tiyan, kundi gutom ng kalooban. Kaya minsan nandidilib yung paningin. Hindi ba yun yung terminolohiya kapag galit ka? Nandilim ang paningin, hindi nakikita at hindi nakikilala yung tao at higit sa lahat, ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, continuation po na ating gospel reading for the past few weekdays ang ating narinig po. Ito po ay nasa John chapter 6, kilala bilang Bread of Life Discourse. Dito pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Pinakain niya ang napakaraming tao. Pagtapos doon, tumawid sila sa Sea of Tiberias, kung saan pinatahimik ni Jesus ang unos. At pagtawid, laking gulat nila, andun na yung tao. Sinundan ng mga tao si Jesus. Hindi dahil nakita nila ang anak ng Diyos, kundi ang nakita nila isang tao na pwedeng magpakain sa kanila. At dahil dito, gusto nilang gawin siyang hari. Pero makikita natin mga kapatid, ang nakita nila yung tinapay, hindi si Jesus. Pero imbis na ma-disappoint si Jesus, ginamit ang opportunity ito upang busugin. Hindi lang ang tiyan kundi ang kalooban, ang kanilang kaluluwa. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Naalala po natin sinabi ni St. Augustine. Sabi niya, we become what we eat. Kung ano ating kinain, yun ay nagiging tayo. At pag-isipan natin ito mga kapatid, pag tinanggap natin ang Eucharistia, pag kinain natin ang salita ng Diyos, pag kinain natin ang tinapay ng buhay, hindi ba dapat maging katulad tayo ni Kristo? Yan po ang challenge sa tuwing tumatanggap po tayo ng banal na komunyon. Dapat we should become like Christ. Ano po ba ang epekto ng tinapay ng buhay sa ating buhay? 3 letter F. Pag nilayan po natin, madaling tandaan. Unang letter F, family. We become family because of the Eucharist. At magandang paalala po ito sa atin. Kapag tayo ay nagsisimba, kapag tayo tumatanggap ng Eucharistia, hindi natin ito ginagawa mag-isa. We do this together. At mga kapatid, hindi ba mas masaya pag tayo'y sama-sama? When we do things together, we find fulfillment. Sa panahon natin ngayon, kasi sanay po tayo na solo flight, pero mas masaya pag merong kasama. At mga kapatid, magandang hamon po sa atin ito, coming to Mass together, joining the Eucharist together, serving the church together. There is something that happens. Christ becomes part of our family. Hayaan nating si Jesus maging bahagi ng ating pamilya sa ating pagtanggap sa Kanya. Become family. Pangalawang letter F, fruitful. Mga kapatid, sabi ko po kanina, you become what you eat. At mga kapatid, pag tayo tumatanggap ng Eucharistia, tayo ay nagiging mabunga. How do we understand fruitfulness? It's not multiplication, but division. Sapagkat tayo ay nagiging mabunga at mapaparami natin ang ating biyaya kung ito'y ibabahagi natin sa bawat isa. At ito po yung challenge sa atin. Pag tayo tumanggap ng Eucharistia, matutong maging tinapay para sa iba. Tayo mismo ang ating buhay ang ibabahagi natin. Sapagkat ganyan ang ginawa ni Jesus. Fruitful. Pangatlo at panghuling letter F, fully alive. At ito po ang nais natin bilang mga mananampalataya, maging buhay at buhay na buhay. Ang tumatanggap ng Eucharistia, buhay. Ang katawan at kalooban. Hindi lang buhay, kundi buhay na buhay, fully alive. Sabi nga ni Saint Irenaeus of Lyon,
The glory of God is the human person fully alive. At hindi lang buhay at buhay na buhay, dapat nagbibigay buhay. Tayong lahat, sa ating pagiging tinapay, sa ating pagiging Kristiyano, we become bread for others. Kaya magandang pagdasal po natin ang bawat isa. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Jesus, ikaw ang tinapay ng buhay. Salamat po sa biyaya ng iyong buhay. Tinatanggap ka namin para maging bahagi ka ng buhay namin. At higit sa lahat, para kami maging katulad mo, maging tinapay din. Binasbasan, hinati, binahagi. Salamat Panginoon sa iyong binibigay na biyaya ng banal na Eucharistia. Nawa mas ma-appreciate po namin ang Holy Eucharist, ang banal na misa sa aming pang-araw-araw na buhay. At nawa sa aming pong pagmamahal at paglilingkod sa bawat isa, maging tinapay kami, katulad mo, ang tinapay ng buhay. Hindi na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating pakikisa, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout po sa lahat ng mga kaparian, no? Lalo po yung mga sumusuporta po, sumusubaybay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ang dami po lumalapit sa amin, no? Nagte-thank you po sa mga reflections, no? Feel free to share our reflections. Feel free even to use our reflections. Sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.